December. Pag nandito si Mrs. ko, dala ako nagtuturo. Doon ako nagkakaroon ng pagkakataon magturo. So, ngayon sa oras na to, parang sa church, parang katulad sa nararanasan natin ngayon is masasabi ko mapalad ako kasi kukunti lang yung nalalaman ko. Parang may kukunti lang din yung pagkakataon na nandito ako, kaya nga kunti yung nalalaman ko. Sabi nga ni God sa salita niya sa Ecclesiastes, sabi niya sa word niya doon is mapalad yung mga taong parang kunti lang yung nalalaman. Kahit si Solomon, sino ba yung nagsulat ng Ecclesiastes? Sabi niya doon is kapag marami siyang nalalaman is naguguluhan siya, mas hindi maganda yung nararanasan niya kasi may mga bagay na nalalaman siya na mabuti, may mga bagay na nalalaman siyang hindi maganda at nandun yung nagkakaroon ng response or reaction niya sa mga bagay. Kaya nga sa pag-aaral natin sa gabing ito is patungkol sa sinasabi ng Panginoon na pamagat nito ay makikita rin natin dito ang nagpaparumi sa tao. So, ang nagpaparumi sa tao. So, unang-una, basahin natin sa 15. Sabi sa 15, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanya. So, ano ba yung sa tingin nating maiintindihan natin sa salitang yan? Sabi ni God, hindi yung nagpaparumi sa tao ang pumapasok sa kanya, kundi yung lumalabas sa kanya. Minsan ang pinaka-declaration sa salitang to kapag yung mga nagtuturo is yung kadalasan lang yung mga specific na kung ano yung lumalabas. At specific din kung ano yung pumapasok. May specific na nakasulat dito na kung ano yung kinakain natin. Kung kumakain tayo ng dinuguan. So ako, kumakain talaga ako ng dinuguan. Pag nakita niyo ako doon, nung kumain kami nila pastor, kahit ako kumakain ako ng dinuguan, kahit alam ko, nakasama ko yung mga pastor. So maaari yung mga pastor natin, kasi ngayon, nandito silang lahat, so kailangan maging ano ako sa sasabihin ko. Pero ang pinupunto ng Diyos sa oras na to, hindi yung sa kinakain. Hindi rin yung patungkol lang sa pananalita. Pero itatakal din natin yon. Pero ang tinuturo ng Diyos sa oras na to is patungkol sa buhay na meron tayo. Yung parang kung ano yung buhay na dinadala natin. Di ba nga ang sabi ng Diyos dito, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanya. So continue tayo sa 18 tsaka 19. Doon na rin. Sa 18 tsaka 19, sa continual niya, sabi niya dito, sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila, bakit hindi nyo ba rin naiintindihan? Hindi nyo ba alam na anumang kinakain ng tao ay hindi nagpaparumi? So, sa kanya. Sa 19, sabi ng Diyos, sapagkat anuman ang kinakain ay hindi naman sa puso pumupunta, kundi sa kanyang tiyan, at idudumi rin niya iyon. So, sinabi ito ni Jesus, ipinahayag niya sa lahat na pagkain ay maaaring kainin. So, specifically, minsan, kapag nabasa natin ito yung magiging reason natin, sabi nga ng Diyos, hindi nagpaparumi, tapos kakain tayo, o kahit ako, kasi kumakain nga ako ng dinuguan or anything. Kasi masasabi ko hindi nagpaparumi. Pero ang specific na sinasabi ng Diyos na hindi magpaparumi sa mata ng Diyos is yung mga buhay na meron tayo. Yung buhay na nakikita ng Diyos sa atin. Kasi dito, masasabi ng Panginoon sa 20, sinabi pa ni Jesus, ang lumalabas sa tao ay nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin nun, specifically, hindi sinasabi ng Diyos kung ano yung kinakain. Hindi yung ibig sabihin yun na yung pumapasok, ibig sabihin yun, hindi yung pumapasok sa atin. Kasi minsan sa buhay natin, nakatuon lang tayo sa bagay na nakikita natin. Kuwari, may mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, pero ang Diyos nakatingin sa motibo ng isang tao. May mga taong nagsasalita ng maganda, puro papuri, pero alam ng Diyos kung ano yung motibo ng taong yon. Kaya tayo, ang nais ng Panginoon na ituro sa atin is, unang puntos is guard your heart. Maaari na sa buhay natin,
buhay nating Kristiyano, maaaring kilala natin yung sarili natin. Maaaring ginagawa natin yung paglilingkod natin sa Panginoon ng taos puso. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito is kailangan nating i-guard yung puso natin. Kailangan nating specifically maging handa at mag-ingat sa kung anong pumapasok sa puso natin. Kasi minsan may mga bagay na nakikita tayo, may mga bagay na nararanasan tayo, may mga bagay na pinapakita ang Diyos na maaaring nagiging negative dahil yun yung nais ng kaaway sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 4:23, sabi niya sa English is, above else, guard your heart, for everything you do flows for it. So, nais ng Diyos na ipakita sa atin na sa pagiging Kristiyano natin or namumuhay tayo na bilang tao, kailangan nating i-guard yung puso natin kasi yun yung magiging flow. Kaya nga sabi ng Diyos sa salita niya, hindi yung pumapasok ang nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Sa tao rin, hindi yung natatanggap natin ang nagpaparumi sa paningin ng tao. Kahit sabihin mo ng minura ka ng isang tao, sinabihan ka niya ng hindi maganda, sinabi niya yung pinaka-specific na masakit sa'yo, pero hindi yun yung nagpaparumi sa'yo. Ang nais ng Diyos na ipakita sa atin sa sinabi niya na ating punto is guard your heart, dahil alam ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso natin. Once na naapektuhan yun, doon tayo nagkakaroon ng kahinaan. Doon tayo masasabing yun yung bagay na meron tayo. Hindi yung bagay na sinasabi ng tao yun. Kuwari, sinabi ng tao sa'yo, napakahina mo naman, pero ikaw, yung sa sarili mo, kilala mo, na nag-a-adjust ka lang. Pero ang Diyos, kapag ginagawa natin yung bagay, isang bagay na papuri sa Panginoon, alam ng Diyos yan. Kahit ako, kuwari, kapag nang dati, puro bigay sa tithes, puro bigay sa... Hindi ko sinasabing nagkukulang ako sa tithes, pero sinasabi ko, puro ako bigay para sabihin ko lang na binibigay ko yung pinaka-best ko sa Panginoon. Sa mga bagay na tao na kailangan tulungan, puro ako tulong. Pero ang nais na ipakita ng Panginoon or nais sabihin sa atin ng Panginoon, once na ginawa natin yung isang bagay, kailangan alam natin na pure yung puso natin. Hindi tayo, kumbaga sabihin natin, ginagawa lang natin yung isang bagay para lang sabihin, ipakita na pure yung puso natin. Kuwari ang Diyos, nagsisimba tayo, nag-church tayo, kada Sabado, kada Linggo, nagba-Bible study tayo. Pero suddenly, kapag nagpakita ng gawa ng kaaway, minsan, nakukurap kagad tayo. Ibig sabihin nun, hindi tayo basta-basta lang, hindi basta-basta na masasabing pure yung puso natin kung suddenly may natanggap lang tayong hindi maganda, may ginawa lang sa atin na hindi maganda, nagiging corrupted tayo. Iba na yung flow ng ating buhay. Wari, ating buhay pagiging Kristiyano, ating buhay din sa pagiging tao sa mga tao. Kaya kailangan nating i-guard yung puso natin kasi sabi ng Panginoon, ito yung nagiging parang bagay kung saan magfo-flow, kung ano yung buhay na magiging magiging flow mo, parang magiging response mo. Kasi yun yung magiging ikaw. Kaya kailangan mong ingatan yung puso natin. Kaya kung minsan may nakakakita ka ng hindi maganda, ginawan ka ng hindi maganda, then suddenly magbabago ang laman ng puso mo. So, kung minsan nagbabago yung mga emotion natin, nagbabago yung ugali natin at pakikitungo natin at mga gawa natin, at minsan yun yung nagiging effect sa atin dahil sa mga bagay na nasa labas, yung mga bagay na natatanggap natin. Kaya kailangan natin i-guard yung puso natin. Yun yung pinaka nais na ituro sa atin ng Panginoon. Sa paglilingkod, kailangan natin i-guard kasi gawa ng kaaway. Sa bawat pakikipagtungo natin sa kapwa natin, kailangan natin i-guard yung puso natin kasi minsan alam na natin na may kahinaan yung isang tao. Tapos kapag ginawan tayo ng hindi maganda, affected pa rin tayo. Alam na natin eh. Kuwari, pinaka sa akin na na-experience ko sa family ko is hindi sa nag-away kami pero nagka-misunderstanding kami ni lolo ko. Sinabihan niya ako ng dapat sinusunod mo ako kasi matanda ako.
Si uncle ko naman, sabi niya, dapat sinusunod mo si lolo mo kasi lolo mo siya. So ako, nasa akin, sa puso ko, meron akong bagay na pinanghahawakan kasi tama ako. May mga desisyon kami dapat na pagdesisyonan na makikiayon ako, pero hindi ako nakikiayon. So ang pinaka masakit na masasabi ko, kasi hindi ko ginard yung puso ko, sabi ko, kapag tuturuan niya ako, dapat tama yung ituro niyo sa akin. Kasi kapag mali, kahit tahintulutan ko yun, is magiging mali pa rin kasi alam ko ng mali. So yun, kapag yung puso natin is naapektuhan at hindi natin pinoteksyonan, magiging kakalabasan nun. Imbis na tayo na masasabi natin we have a pure heart, pero pagka yung flows nun, or yung response natin is naging mali, hindi na natin masasabi pure pa rin yung puso natin. Katulad pa rin sa paglilingkod natin. Minsan, ginagawa nga natin sa Panginoon, yung gawa natin, nag-church tayo kada Sabado at Linggo, pero minsan, kapag binigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon, nagiging corrupted tayo sa mga nangyayari. Kaya nga, kailangan natin, sa unang puntos natin na tinuturo ng Panginoon, maging guard tayo. Sabi natin guard natin yung puso natin. Hindi naman lagi, at hindi naman natin kaya yun, pero sa tulong ng Panginoon, naiisin natin at nasahin natin na tulungan niya tayo. Kasi kahit tayo, bilang tayo na Kristiyano or bilang tao, masasabi natin always, tao lang tayo nagkakamali. Pero hindi yun yung perfection ng Panginoon. Kailangan natin i-guard yung puso natin. Kasi every victory naman, wala namang sasabi natin instant victory lahat. So, kapag nagkakamali tayo, nagiging lesson yun at magiging tulong yun sa atin para maging pure guard yung puso natin. So, sa pangalawa, na nais ipakita ng Panginoon is guard your mouth. Ito yung mouth na specifically nais ipakita ng Panginoon sa bawat lumalabas sa bibig natin. Diba? Pinag-aralan natin yung pumapasok. Guard your heart para hindi tayo maapektuhan. Ito naman yung specific na sinasabi ng Panginoon is guard your mouth. Kailangan nating protektahan yung bibig natin. Sa Kawikaan 21:23, so basahin po natin sa Kawikaan 21:23. Kawikaan 21 at Proverbs 21. So, basahin ko po sa 2023. Ang sabi ng Panginoon, ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay makakaiwas sa gulo. Sa English, sabi ng Panginoon, those who guard their mouth and their tongue keep themselves for calamity. So, mababasa natin yun sa Marcos 7:21. Doon pa rin tayo sa Marcos. Balik tayo sa Marcos 7:21. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang puso ng tao ay nagmumula ang masama. Masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya ng gumawa ng sexual immoral, pagnanakaw, pagpatay, pangangalon niya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. 23, ang lahat ng kasamang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So, ibig sabihin nun, nais ng Panginoon na ituro sa atin kung paano tayo kailangan manalita sa mga tao. Kasi katulad sa atin, alam ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso natin. Depende sa lumalabas sa bibig natin. At alam din ng mga tao kung sino tayo, ganun din sila tumingin. Kapag kung ano yung lumalabas sa bibig natin, doon din sila nagkakaroon ng idea na, mabait to ay magaling to mag-response. Kahit ano pa yung mga bagay na nakikita niya, hindi siya nagre-react. Or kahit kailangan niya magsalita, hindi siya nagsasalita. Kasi alam niya na may mga
oras at panahon yung mga bagay na sasabihin niya. Ganun nais na ng Panginoon sa atin na ipakita, at nais na Panginoon na maging guard tayo sa ating tongue. Kasi sabi niya sa Kawikaan 21:23, ang tao nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay makakaiwas sa gulo. So, minsan kapag magulo na nga, tas makikigulo ka pa, magiging worse pa. Kaya nga sabi ng Diyos sa Kawikaan din, kapag may nag-aaway, wag mong, parang aso lang yan, wag mong asong kumakain, wag mong dadakmain yung tenga niya. Kasi talagang makakagat ka niya. So, ibig sabihin nun, nais ng Panginoon na maging guard tayo sa puso natin at isipan at sabi mo ng bibig natin, dahil alam natin na minsan na may mga worse na mangyayari. Kasi kahit ako, minsan may mga na-experience ako na specifically hindi ko maiwasan magsalita. So kunwari may gumawa ng hindi maganda sa akin. Minsan may time na specifically na lang, kunwari may hiram ng pera sa akin. May time na kinokontrol ko yung sasabihin ko sa kanya. At yung pinaka-worst na nasabi ko sa talang buhay ko, kasi sabi niya magbabayad na siya. Tapos ang sabi ko, magbabayad na siya at maliit lang yun. Sabi ko, total maliit lang yun, bayaran mo na. Yun ang pinaka sa akin, sa puso ko, pinaka-worst na yun. Pero alam niyo ba yung pinaka-worst? Yung sa tingin natin na worst. Pero kapag ang Diyos ang tumingin sa atin, yung pinaka-worst sa atin is yung mga time na hindi tayo nagsasalita. Kasi alam ng Diyos kung ano yung nasa puso, hindi yung lumalabas lang. So yung ganun nais ipakita ng Panginoon, yung kapangyarihan niya or sino siya. Kasi kaya niyang basahin kung ano yung nasa isip natin, pero lalo na yung puso. Tayo kaya natin mag-control eh. Ako kinontrol ko yung sinabi ko. Total, malit na yan, bayaran mo na. So sa akin, pinaka-worst na yun. Pero, ang pinaka dapat nating makita is kung paano si God tumitingin sa puso natin. Ngayon ko lang naunawaan na hindi yun yung pinaka-worst. Pero ang pinaka-worst is may time na hindi ako nagsasalita, pero yun yung ako rin, nagtitimtim ka ng galit, hindi ka na nagsasalita, may mga ganun. So, kaya nais ni God na ipakita sa oras na to na kailangan i-guard natin yung puso natin, yung bibig natin. Kasi kung minsan kapag alam na natin na magkakos ng gulo, is kailangan talaga natin i-control. Yun yung nais ni God na ipakita sa kung paano tayo dapat magsalita. Pero may specific na nais na ipakita ng Panginoon is kailangan natin i-guard yung puso natin kasi kilala niya tayo. Kahit nakilala pa natin yung sarili natin, minsan nagkakamali pa nga tayo eh. Minsan humihingi lagi tayo ng tulong sa Kanya kasi hindi out of control kung ano yung lumalabas sa bibig natin, gawa natin, mga plano natin, yung mga situation. Kaya nais ng Panginoon na ipagkatiwala natin, lalo na yung puso natin sa Kanya. Kasi yun yung sinasabi niya sa Proverbs 21:23 na kailangan guard natin yung puso natin kasi ayun yung magiging flow. Minsan, masasabi natin yung magaganda. God, naglilingkod ako sa inyo ng tapat. Pero, hindi mo naman minamahal yung kapwa mo. God, binibigay ko yung pinaka-best. Umattend ako lagi, kahit ako. Gusto ko umattend, pero hindi ako umattend minsan. Kasi, nakukurap ako na, pagod na ako, kailangan mag-focus ako, kailangan makatulog ako. Pero, kilala ni God yung puso natin. So, kung may pagkakataon man tayo na maglingkod sa Panginoon, gawin na natin yung pinakamainam. Gawin na natin yung pinaka-best. Kasi kung minsan, kapag nakurap tayo ng puso natin, ng isipan natin, hindi natin ginard yung puso at isip natin, nagkakaroon ng conflict at yun, magiging tuloy-tuloy na. Kaya nga nais ng Diyos na ipakita sa atin is maging pure yung maging motibo natin sa mga gawa. Maging pure yung mga pagkikilos at pananalita natin. Kasi kilala tayo ni God. Kahit sabihin nyo na hindi nyo ako kilala, pero may mga worst pa rin, mga bagay na nakikita si God sa atin,
or sa akin na higit sa mga nakikita nyo. Kung ako na nagsasalita sa harap nyo, kahit ako na ngayon after 6 months na nagturo sa inyo, pero kayo kadalasan or mga pastor is nakikita nyo na mas higit na kailangan ituon yung sa sarili nyo kasi yun yung nagiging bunga. Kung ano yung kwari, yung church or specific thing, merong pinaka main thing yan. Kwari yung tao, kwari ako, may pinaka main yung puso. Yung church, ang pinaka main yung mga pastor. So, kung ano yung kailangan na dapat maging flow ng mga pastor, yun din yung magiging bunga. So, kung nagpapa-apekto yung mga pastor sa mga members lang, yun yung parang pumapasok lang. Kailangan hindi sila maapektuhan. Kasi kung yung pastor na nagsasabi ng mga bagay na hindi maganda, yun na yung makakaapekto. So, ganun din sa puso natin. Ganun din yung specific na sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi sa talinghagang to, hindi lang yung kinakain natin, yung nagpaparumi, sabi ng Panginoon sa mata ng Diyos, kundi yung lumalabas. So, sana maunawaan natin yung salita ng Panginoon kasi kanya-kanya yan. Kahit ako, kilala ko yung puso ko, pero si God, mas kilala niya ako. So tayo, kilala niya tayo kung paano magmahal sa mga kapwa natin, pero mas kilala ni God yung motibo natin. Kaya nga, pag-ingatan natin yung nasa puso natin, ingatan din natin yung lumalabas sa bibig natin. At lastly, sabi ng Panginoon sa Proverbs 18:21, word have the power to bring life and death. So be careful if you talk a lot. So minsan, kapag sumusobra yung lumalabas sa bibig natin, isipin natin na nagkakaroon ito ng bunga ng maganda man or hindi, life or death, yun yung magiging bunga, declaration natin sa mga bagay. Kasi minsan, kapag kasumobra tayo, sinasabi natin, nagkakaroon ng conflict. Alam na natin, kahit sinabi niya dito sa Proverbs 20, sa pangalawa, sa Garden Mark, ito, pagka nag-iingat tayo sa sasabihin natin, makakaiwas tayo sa gulo. So, kadalasan kapag sumusobra yung sinasabi natin, doon tayo nagkakatagpo. So, ingatan lang natin yung sinasabi natin. Yun lang, simple lang yung nais ipakita ng Panginoon. Kasi in the past, kahit hindi ko rin alam, may mga nalalaman din ako. Pero yun nga yung sinasabi ko sa sarili ko. Yung mga nalalaman ko na dapat hindi ko na lang nalaman. Kasi magre-react ako eh. Nag-meeting kayo. May meeting tayo. Hindi ako nakadalo, pero may nalaman ako, nag-react ako. So, kahit sa akin na hindi nyo alam yung reaction ko, walang problema kasi hindi ko sasabihin sa inyo. Di ba? Hindi ko rin alam yung pinag-meetingan nyo specifically, kaya hindi ko rin alam kung ano yung nangyari. Pero, ako, by myself, kung hindi ko i-guard yung puso ko, maapektuhan ako. At kung hindi ko rin i-guard yung bibig ko, sasabihin ko sa inyo ngayon kaya hindi ko sasabihin. Kaya nga sa akin lang, natutuwa ako sa Panginoon dahil may kanya-kanyang tinuturo ang Panginoon sa atin. Kasi patanda tayo na patanda at yung paglilingkod natin, hindi natin masasabi na nagli-lessen. Habang tumatanda tayo, nakikita natin yung big opportunity na pinapakita ng Panginoon kung paano tayo maglingkod. Hindi lang sa mga bagay na always present tayo, hindi lang sa mga bagay na alam natin na yun yung pinaka-specific na nais ng Panginoon. Pero kilala ng Panginoon kung ano yung nilalaman ng puso natin. So kung paano pa tayo maglingkod. Kung sinabi ng isang tao sa'yo, bakit hindi ka na umattend? Ayun, ninuna mo na yung mundo. So yun yung bagay na sinasabi ng Diyos na kailangan i-guard natin yung puso natin. Kasi yun yung pumapasok eh. Dapat maging pure yung puso natin at maging protected tayo sa puso natin para malaman natin kung paano talaga tayo totally na maglingkod sa Panginoon.
Kasi kapag nag-react tayo sa bagay na yon, is minsan masasabi natin, ay oo nga, tama yung sinabi ng ano. Pero gawa pala ng kaaway yun. So nakorap na yung puso natin. At ang magiging next nun, makukorap na rin yung lalabas sa bibig natin. Kaya nga, yun lang sa gabing ito. Mabilis lang pero naunawaan natin na kailangan natin i-guard yung puso natin. Unang-una. Pangalawa, guard natin yung bibig natin. Kasi kung tao mag-judge sa atin, parang ganun din. Kung si God nga nag-judge sa atin kung paano yung lumalabas sa bibig natin, kung yung tao pa kaya na mag-judge sa atin kung ano yung magagawa natin. Minsan magka-mistake tayo, hindi tayo tatanggapin ng tao. Pero pag nagka-mistake tayo sa Panginoon, alam ni God kung ano yung puso natin, paano tayo nagpapakumbaba. Minsan sasabihin natin, sorry God, pero hindi natin alam na in the next magiging corrupted na naman tayo kasi hindi natin specifically ninanais sa harapan ng Panginoon na God, pag na-encounter ko yun, kailangan ganito na ako. Kaya nga, kailangan puso nating i-guard or hingin sa Panginoon na maging guard yung puso natin. Yun yung nais ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, tutungo tayo sa pananalangin. Kailangan kapag nanalangin tayo is tanungin natin yung puso natin na maging handa ba tayo na maging protektado yung puso natin kapag nagkakaroon ng mga pagsubok, calamity, or anything na nararanasan natin. Handa pa yung bibig natin na tumahimik or minsan naisin natin na makita ng Diyos yung motibo ng ating puso kahit tumatahimik tayo. And last, nais ng Panginoon na ipagkatiwala natin yung nilalaman ng puso natin para yung maging flow is maganda sa harapan ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, tayo muling manalangin at idulog natin yung sarili natin sa Panginoon. Na minsan, kung makita natin yung puso natin is sugatan or mga bagay na nararanasan natin is nangyari, hindi yun yung nais na ipakita ng Panginoon. Nais pakita ng Panginoon na maging matagumpay tayo, hindi lang sa bagay na nakikita natin. Kahit anong pumasok, kahit anong matanggap natin is walang kahalagaan yan. Ang pinakamahalaga sa harapan ng Panginoon, sabi niya sa salita niya, yung lumalabas sa atin, gawa natin, or anumang binubuka ng ating mga bibig. Kasi yun yung nagiging response natin sa pinapakita ng Panginoon, hindi yung reaction sa gawa ng kaaway sa atin. Kaya nga, tayo manalangin at sabayan niyo po ako. God, Panginoon, salamat po God sa pagkakataon na pinagkaloob niyo na makita namin kung ano yung pinapakita niyo sa gabing ito, Panginoon. Naisin po namin na maunawaan namin kung paano kami kumilos, gumawa, paano kami maglingkod sa inyong harapan, Panginoon, at lalo na rin, Panginoon, paano kami magmahal or magpakita ng ugali or mga bagay na respond namin sa aming mga kapwa, Panginoon. Dahil sabi niyo nga sa inyong mga salita, Panginoon, kayo tumitingin sa aming mga puso at hindi sa mga pumapasok, Panginoon. Kayo tumitingin sa mga lumalabas sa aming bibig, Panginoon, at hindi sa mga bagay na puro maganda lang, O God. Kaya salamat po, God, sa pagkakataong ito. Salamat po at dilangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang mga gawa ng inyo, Panginoon, at mga bagay na nais nyo sa inyong mga lingkod, Panginoon. Pagpalain nyo po sila, Panginoon. Lubos na bigyan nyo po sila ng karunungan, kaalaman, Panginoon, na sa bawat gawa ng kaaway ay maging noticeable sa kanila, Panginoon. Makita nila na may mga gawa ang kaaway na minsan hindi maganda. Minsan maganda rin, Panginoon. Pero naisin nila na makita kung ano yung pinapakita nyo, Panginoon, na kahit hindi maganda ang sitwasyon na nangyayari, O God, alam ko po na makakaya nila. Alam ko po na magtatagumpay sila, Panginoon, dahil sasamahan nyo sila at tutulungan nyo po sila at ipapaunawa ng yung banal na Espiritu, Panginoon, na may pinapakita kayo sa buhay nila at may pinapakita kayo sa bawat mga lingkod. May mga plano kayo sa bawat mga tao na narito, Panginoon. Kaya kami narito, Panginoon, at patuloy na nanalangin. Taos puso kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Dinudulog namin ang aming buhay, Panginoon.
ang aming puso, Panginoon, ang aming bibig sa inyong harapan, Panginoon. God, tulungan niyo po kami na patuloy na magawa natin at magampanan kung ano yung nais niyo, Panginoon, at magamit namin ang bawat salita niyo. Alam ko po, Panginoon, sa oras na ito ay minsan hindi namin maunawaan lubos ang bawat salita niyo, Panginoon. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na sa balang araw, Panginoon, sa bawat salita na pinagkaloob niyo sa oras na ito, O God, na sa pagkakataon na maranasan namin ang pagsubok, mga bagay na hindi namin maintindihan, itong salitaan niyo, Panginoon, na nagbibigay karunungan, kaalaman, O God, sa inyong mga anak, sa mga manggagawa, at lalo na sa mga pastor, ay magamit nila at magkaroon sila ng revelation, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At sa darating na pagsubok, na gawa ng kaaway, o anumang pinapakita ng kaaway sa kanila, maging matagumpay sila sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. At lalo na maging response sila sa bagay na nakikita nila, O God. Kaya salamat po, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa oras na ito. Ito ang aming samod dalamin sa ating pangalan na Panginoon Jesus. Amen. Amen.